Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Subalit ano ang nakikita natin sa mga ebidensya? Unang-una, ang misteryo ng duffel bags at holiday rush liquidation. Batay po sa sworn testimony ni Ramil Madriaga, nasaksihan natin ang isang tagpong parang pelikula na nanggaling sa Colombia at sa Mexico. Noong December 20, 2022, ang mismong araw na nag-engkas ang OVP ng 125 million na confidential funds, 4 na duffel bags na punong-puno ng cash ang inilipat mula sa DepEd. Ang perang ito ay hindi dumaan sa tamang audit. Sa halip, ito ay dinala sa mga parking lot, iniwan sa mga gulong ng sasakyan, at ipinamahagi sa mga intermediaries. Ang masakit pa rito, ayon kay Madriaga, ang 125 million na ito ay naubos sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 days, gaya ng naunang naibalita. Pambihirang bilis, talagang pinastrak, mga kaibigan. Ang sabi ng PSA, ang mga pinagbayaran di umano ng OVP sa mga safe houses ay mga taong non-existent o ghost payees. Yan po ang tinanong ko sa PSA. Kung wala kayong record ng mga taong ito, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan ng sinuman at ng anuman. Pangalawa, ang pogo at drug connection. Madam Chairman, mga galang-galang kong kasama sa Kongreso, ito po ay inimbestigahan na namin sa Quadcom. Hindi lamang korupsyon ang usapin dito. Sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, isiniwalat niya na ang kampanya ni VP Sara ay pinondohan di umano ng mga personalidad na may kaugnayan sa pogo at droga. May mga ulat din ng bank records na nagpapakita ng mahigit 2.4 billion pesos na dumaloy sa kanilang mga accounts. Kung ito ay galing sa marangal na paraan, bakit kailangang magtago sa likod ng bank secrecy? Nakagagulat ang mga testimonya tungkol sa payout mula sa mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga at pogo, gaya ni Sammy Uy, Michael Yang at Lin Wei Xiong. Mga buhay na tao ito na pwedeng ipatawag din naman ng Senado. Sinabi nila VP Sara na simple lang ang kanilang buhay. Simple? Oo. Pero paano naging simple ang buhay? Kung may daan-daang milyong pisong dumadaloy sa kanilang account na hindi maipaliwanag. Hindi lang po ito sinabi ng komite. Ito ay nireport mismo ng AMLAC, mga kaibigan. Pangatlo, ang planong destabilisasyon at pananakot. Kung maaari po nating makita ang clipping ng Vice President nung siya ay nagmura, at naghamon at nagbanta sa ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, hindi lang po pera ang usapin dito. Ayon sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, mayroong malalim na at mapanganib na planong destabilisasyon. Ibinunyag niya ang usapan na dapat ay bababa sa pwesto
ang ating Pangulo sa 2025 upang bigyang daan ang pagkapangulo ni Vice President Duterte. At kung hindi ito masunod, mayroong mga tinatawag na extraordinary measures na nakalatag. Ano itong mga extraordinary measures na ito? Ang sabi po, assassination plot laban sa mga mataas na opisyal, armed assault on Malacanang, at paghikayat ng civil disobedience o paggamit ng mga security personnel at parallel intelligence structures na labas sa kontrol ng ating mga institusyon. Yan ay piniliwanag kanina ng NBI, Madam Chair. Mga galang-galang ko, mga kasama sa Kongreso. Madam Chair, hindi po ito biro. Ang mga aksyon ni Vice President Duterte mula sa hindi pag-attend sa SONA at pagdedeklara sa sarili bilang designated survivor, hindi po nakakatawa ito. Hanggang sa tahasang pagbabanta na ipapapugot ang ulo ng ating Pangulo ay malinaw na tugma sa mga isiniwalat ni Ginoong Madriaga. Ang plano ay tanggalin sa pwesto ang Pangulo sa kahit anong paraan, legal man o hindi. Ang isang mataas na opisyal na nagpapahayag ng karahasan sa halip na kapayapaan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pwesto. Ito ay malinaw na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Pwede po bang makita muli ng taong bayan, Madam Chair, ang clip na nabanggit ko po? Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ma'am. Okay, tama na po yun, Madam Chair, sapagkat nakita na po natin muli ang sinabi ng pangalawang Pangulo. Yan po ba ang magiging Pangulo ng Pilipinas balang araw? Ito po ang panawagan sa katotohanan. Sa ating Vice Presidente, ang pananahimik at pag-iwas sa mga hearing ay hindi depensa. Ito ay indikasyon ng takot. Sa aking mga kapatid, tandaan natin ang itinuturo ng banal na kasulatan sa Numbers 32:23. Ang sabi, and I quote, "Be sure your sins will find you out." End of quote. At ayon mismo sa ating Panginoong Hesus, ang sabi niya sa Matthew 10:26, and I quote, "For there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known." Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Ito ay paghahanap ng katarungan para sa kaban ng bayan na nilagay sa mga duffel bag at itinago sa dilim. Panahon na upang dalhin ang kasong ito sa Senado. Panahon na para sa katotohanan. Tulad po ng sinabi ni Jesus, the truth shall set you free. Kaya mga kasama ko, Madam Chair, tama na. Tapusin na po natin ito sapagkat naipaliwanag na po ng kumiting ito at nakakuha na tayo ng marami pang ebidensya ng probable cause. Maraming salamat po at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon.